taga-Roma, itong ating pag-aaralan. At tapusin natin ito, mga kapatid. Ito po ay binubuo ng 16 na kabanata. So, hopefully, ay matatapos natin. So, dito po, naumpisa na po natin ito noong nakarang linggo sa ating panimula, no? Introduction ng aklat. So, tayo po ay susulong na sa bahagi ng aklat na ito. Magsisimula tayo sa unang kabanata, chapter 1. Para magkaroon tayo ng maliwanag na pananaw sa ating pag-aaralan, ay magbigay tayo ng outline ng kabanatang ito. Ito sa unang kabanata. Ang unang bahagi, yung pong pagbati at panimula ni Apostle Paul. Ito ang ating pag-aaralan sa bagang ito. Pangalawa, ang panalangin ni Apostle Paul at pag-asa para sa mga kapatid sa Rome. At pangatlo, sa verses 16 to 17, pag-aaralan natin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. At ang panghuli, ito yung pagkakasala ng mga Gentiles, o mga Hintil, pinalitan nila ang kalalatian ng Diyos sa mga larawan ng mga tao at mga hayop. Ito pong pag-aaral sa Rome, ito'y totoo. Lalo na yung makikita natin sa pang-apat o letter D. Yung po mga bansang Gentiles, marami sila mga Diyos. Yan ang common denominator ng mga Gentiles. Marami sila mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, yung mga Grego at mga Romano, meron silang iba't ibang maraming Diyos-Diyosan na kanya sinasamba. So ito po ang ito yung outline ng aklat. Umpisa tayo sa una. Yung pagbati ni Apostle Paul. Tandaan natin, si Apostle Paul, hindi siya kilala sa Rome. Hindi po siya nagarating sa Rome. Hindi pa siya nakita ng mga kapatid sa Rome. At hindi pa niya nakita yung mga kapatid sa Rome. So hindi siya kilala. Kaya dito nagpapakilala siya kung sino siya at ano kanyang gawain sa kaharian ng Diyos. So ito po ay nagpapakilala. Ini-introduce siya kanyang sarili. So sa verse 1, Paul, a bond-servant of Jesus Christ. Yung bond-servant, sa ibang mga salin, slave, alipin. Called to be an apostle, separated to the gospel of God. Kasi sinasabi ni Apostle Paul, siya po'y alipin ng Panginoon sa Kristo. Siya alipin ng ating Panginoon at sa isang apostol na hiniwalay ng Diyos para sa Ebanghelyo. Kaya meron siyang particular na gawain sa kaharian ng Diyos. Kaya siya pinili ng Panginoon. So, tingnan natin yung bond-servant o yung alipin. Ang isang salitang alipin, ito po isang salita na hindi maganda. Pag kayo tinatawag na alipin, parang kayo mas mababang klaseng tao. Ito yung makikita natin, halimbawa sa kasaysayan ng Amerika, pag kayo itim at kayo alipin, mababang klaseng tao ka, di ba? At sa mahabang panahon, ay nagkaroon ng ganong pagtingin ng mga puti sa mga itim. Once upon a time, sila yung mga alipin. Kaya lang, kung pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, hindi gano'n ang implication ng isang alipin. Ayon po sa pagkagamit ng salitang ito. Yung salitang bond-servant or servant or slave, galing po sa salitang Grego na doulos. Doulos. Ito po isang pangalan ng karangalan. Unlike sa panahon natin ngayon, pag sinabing alipin, ito yung salita ng kahihiyan. Kaya mas mababang klaseng tao. Sa kanila, sa silangan, ang mga pangunahing ministro ng mga hari ay tinatawag na doulos o slaves. Ito ay po ay kapatid na Whiteside. Ito pong si Brother Whiteside, gumawa po siya ng aklat na pinapaliwanag niya ang aklat sa mga taga-Roma. Sa aking pananaw, ito yung pinakamagandang aklat na nagbibigay ng paliwanag at nakakatulong para mapag-aralan natin. So, ipinagkikita ni Apostle Paul na hindi isang kahihiyan na maging alipin ng Panginoon. Ito isang karangalan. Ito isang bagay na hindi dapat ikahiya. Tingnan niyo, sabi niya,
Ulang-ulang sinabi niya, bago niya sabihin sa isang apostol, ako yung alipin ng Panginoon. A bond servant of Jesus Christ. So ito isang pangalan ng karangalan. Ganun din po sa atin. Tayo mga lingkod ng Panginoon. Sa lahat ng mga Kristiyano, tayo mga lingkod ng Panginoon. So hindi ito isang bagay na nakakahiya. Ito'y karangalan na tayo tawagin lingkod ng Panginoon. Kasi yung passion ko, isang malaking karangalan na tawagin niya sa sarili niya na alipin ng Panginoon. Sa panahon na ito isang salita na nagbibigay ng karangalan instead ng kahiya. So yun ang sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Ito isang salitang karangalan para sa kanya. Called to be an apostle. Kung sa original na ito po sa Living James, yung called tapos yung to be, nakahiga. So wala ibig sabihin, wala yun sa original na wika, dinagdag lang na nagsalin para marahil ito magbigay ng malinaw na kahulugan. Pero hindi yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Ang salitang called to be an apostle, nararapat a called apostle. Sinasabi ni Apostle Paul, hindi niya sinasabi kung ano siya. Sinasabi niya kung sino siya kanya. Ako'y tinawag na apostol kanya. Ibig sabihin, siya'y apostol na tinawag ng Panginoon. Ay called apostle kanya. Yung po mga apostol, sila yung mga sinugo. Ang ibig sabihin ng apostle ay sinugo. One who is sent. Pero may sinong tumawag ng ating Panginoon kanya. A called apostle. Dito sa Galatians chapter 1, verse 15, siya inihiwalay ng Diyos mula po sa tiyan ng kanyang ina. So, ito isang bagay na minsan, para sinasabi natin ay predestination, siya itinalagang maging apostol, pero tandaan natin, ang pagkatalagayan sa bilang apostol ng Panginoon, bago pa siya ipinanganak, ay walang paunayan sa kaligtasan niya. Kinakailangan pa rin siyang sumunod sa Ebanghelyo para siya ay maligtas. In other words, doon sa plano ng Diyos, ng pagliligtas sa mga tao, may pinili sa mga tao. Pinili niya si Abraham. Pinili niya si Isaac. Pinili niya si Jacob at ang kanyang mga anak. Pinili niya si Judah. Ang pagpili niya ay walang kaunahan sa kaligtasan ng mga pinili niya. Kailangan pa rin sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya lang, meron siyang itinalaga na hindi pagkaraniwang gawain kanya. So si Apostle Paul, siya ay tinawag ng Diyos na maging apostol buwan pa sa tiyan ng kanyang ina. So pinili na siya ng Diyos. Ang Diyos, hindi katulad natin, nakikita niya ang mangyayari sa pag-inaharap. Not necessarily na siya ang nagdidictate na mangyayari. Hindi niya ginagawa yun. Bagamat may kapangyarihan ng Diyos na gumalaw sa kasaysayan ng mga tao, pero pinababayaan niya ang kalayaan ng mga tao na piliin nila kung anong gagawin nila. So ito'y pinili ng Diyos wala sa tiyan ng kanyang ina. Ito yung sabi niya, Apostle Paul. Ito yung sinabi sa kanya ng Diyos. So siya isang apostol na tinawag ng Panginoon. Sinugo siya ng Panginoon na maging apostol ng ating Panginoon. Siya iniwalay. He was separated to the gospel of God. Siya iniwalay doon sa gawain na yan. So yun ang kanyang ginagawa kanya. Ang gawain ni Apostle Paul ay ipahayag at ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Sinasabi rin sa talata the gospel of God. Baka sabihin natin, dalawang klaseng ebanghelyo, ang ebanghelyo ng ating Panginoon at ang ebanghelyo ng Diyos. Pareho lang yun. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay ebanghelyo ng Diyos. So pinakikita sa atin kung saan nanggaling ang ebanghelyo. Hindi ito nanggaling sa tao kanya. Ito'y nanggaling sa Diyos. Ito'y nanggaling sa kaisipan ng Diyos. Ito ang aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. May bahagi na aklat na ito na talagang ginawa ni Apostle Paul para ipaliwanag na hindi nararapat ng ebanghelyo
O ang kautos ni Moises ay maidagdag sa Ebanghelyo ng Panginoon. Sila ay magkaiba. Ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan sa kaliligtas. Yung mga tinatawag natin mga Kristiyano, mga Hudyo, na gusto nilang ipatupad ang kautos ni Moises para bagang ang Ebanghelyo ay karagdagan lamang sa kautos ni Moises. Hindi totoo yun. Sila magkaiwalay. At sila magkaiba. Tulad ng ating napag-aralan ng mga nangunang panahon. So, siya iniwalay sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo kanya. At ang tumawag sa kanya ay ang ating Panginoon. Hindi siya tinawag ng tao. Siya tinawag ng Diyos para sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. So, isang apostol. Para maging maliwanag sa atin, ang salitang apostle, hindi sinalin. Nilipat lang. O transliterated ang tawag doon. Ang salitang apostle, salitang Greg, apostolos. Hindi pwede gawin English yung apostolos. Wala namang English word na nagtatapos sa OS. So, maraming mga salitang English ay nagtatapos sila sa letter E. Kaya naging apostle, kanya, apostolos. Ang kahulugan, one who is sent. Kanya. Ako'y tinawag at sinugo ng Diyos, ng ating Panginoon, para sa gawain ng pangaral ng Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, nanggaling sa Diyos, sabi niya. Totoo yun. At hindi lamang ito'y nanggaling sa Diyos, ito'y pinangako ng Diyos. Sa pamagitan ng banal na kasulatan. Tandaan po natin, nung isinusulat pa ang bagong tipan, ang tinatawag nilang banal na kasulatan, yung Old Testament. Hindi ang bagong tipan. Dahil sinusulat pa lang ang bagong tipan. So, sinasabing, which is promise of Diyos, before, through His prophets, in the Holy Scriptures, kanya, at tinatukoy niya yung mga propeta sa lumang tipan, kanya. Inihula na nila ang Ebanghelyo. Sabihin, hindi ito bagong bagay. Ito'y plano ng Diyos, kanya. Totoo niya, sabi niya, Apostle Paul, ito'y ipinangako ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta kanya, sa Old Testament. Yung sabi ni Apostle Paul. So ito'y kalooban ng Diyos. For instance, ang pagdating ng Messiah. Ang salitang Messiah at ang salitang Kristo, Christ, ay parehong salita. Ang Messiah ay Hebreo, ang Christ ay Grego, pero parehong kahulugan. Ang ibig sabihin, the anointed one. Yaong pinili ng Diyos. Yung Messiah, yan ang pinili ng Diyos na maging tagapagligtas. Bilang sideline, ang pinapangalanan natin ng Panginoon na Jesus Christ. Pero actually, ang proper Jesus the Christ, kanya. Ito yung tagapagligtas na pinili ng Diyos. In other words, the anointed Savior. Yan ang ating Panginoon. Ang pagdating ng tagapagligtas ay naihula sa Old Testament. In Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord Himself will give you a sign. Bibigyan kayo ng tandaan. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Na ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. In other words, yung pinanganak ay hindi ordinaryong tao yun, ganyan. Say Diyos na sumasa atin. So ito'y hula sa Old Testament. At alam po natin sa Matthew, ito'y natupad, di ba? Sapagkat si Maria, na naging ina ng Panginoon, ayon sa laman, ay walang makilalang lalaki. So sa isang birhen, ganyan. So hindi siya sinipigan ng isang lalaki. Kapagkat yung bata na nasa kanyang sinapupunan ay sa kaparaanan ng Espiritu Santo. Hindi naman siya sinipingin ng Espiritu Santo. Naglagay lang siya ng binis sa kanyang tiyan. At siya yung nagbuntis. So ito isang hula sa Old Testament. At ito ay isang tanda na hindi mo maitatatuan. The virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Ang sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. So isang anak na lalaki ay papanganak sa pamagitan ng isang birhen. Sa akin ang pag-aralan,
na ilang buwan na nakakaraan, pinag-aralan natin ang aklat ni Daniel, di ba? Sa Daniel chapter 9, ito sabi nila, ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng aklat ni Daniel. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince. In other words, sinasabi ng Diyos kay Daniel, na ang Jerusalem ay muling itatayo kanya. Dahil sila naging alipin, ang Jerusalem ay sinira, pati yung templo sa Jerusalem, ay sinira ni Nebuchadnezzar. So bago dumating kanya yung Messiah, ay maibabalik muli kanya yung templo at ang Jerusalem. At darating kanya yung Messiah, the Prince. There shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in troublesome times. So alam natin, ang nangyari sa panahon ng Nehemiah, may tinayo muli nila yung kutay, wall of Jerusalem. So ibig sabihin, may tatayo muli kanya, templo at ang Jerusalem, at pagkatapos ng kanya darating na yung tagapagligtas na tinatawag na Messiah. So again, may sinasabi itong Messiah na darating at magiging tagapagligtas ng mga tao sa Jerusalem. And after 62 weeks, the Messiah shall be cut off, but not for himself. So, yung mapatayin kanya. Hindi siya papatayin para sa kanyang sarili. And the people of the prince which to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with the flood, until the end of the world desolations are determined. Nung namatay ang Panginoon, di ba nasira yung dun sa yung bell sa templo, and later on, in 70 AD, nasira ang Jerusalem, pati yung templo kanya. So ito yung makikita nating hula sa pagdating ng tagapagligtas sa tinatawag na Messiah. At ang isang bagong tipan. Yung Holy Scriptures, yung Old Testament, yan ay yung Old Testament, Old Covenant. Mulumang kasundo sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel. Pero ito yung magbabago at magbibigay ang Diyos ng isang panibagong tipan. At ang tipan na ito, hindi katulad ng lumang tipan. Ito ibang klaseng tipan. Sa Jeremiah 31, Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ito po ikinote sa Hebrews chapter 8. At yung salitang new, bago, ito'y bago hindi sa bagong dating, kundi ito'y bago sa kahulugan na ito'y bago, ito'y naiba kanya. It's a different covenant kaysa doon sa lumang tipan na pinagkatipan ng Diyos. When I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. New in the sense na ito'y iba, different, magkaiba. Not according to the covenant that I made with their fathers, in the day I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Hindi ito lumang tipan, kanya, sa bundok ng Sinai. Hindi magkaiba. My covenant which they broke, sinira nila yung kasundo na yun kanya. Though I was a husband to them, says the Lord. In other words, ako'y tapat sa kanila, sabi ng Panginoon, pero sinira nila yung tipan. So bilang isang bahagi ng isang kasunduan, pag ang isang partido, sinira yung kasunduan, malaya ng isa sa kasunduan na yun. So siya maglalagay ng isang panibagong tipan. Ganyan. So yung tipan na yun, makikita natin, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Ang pagkakaiba ng tipan na ito'y tipan ng pananampalataya. Bago ka maging kabahagi ng tipan na ito kanya, ang kautusan ng Panginoon na nasa iyong kaisipan. Daros na unawa mo ang kautusan ng Panginoon kanya. Pareho lang po yung I'll put my law in their minds at saka yung write it on their hearts. Pareho lang kahulugan, no? Sabihin, sila'y sumasampalataya upang maging bahagi ng tipan na yun. Unlike sa Old Testament, ang kinakailangan mo lang, ang requirement lang, ikay bahagi ng Israel. Ikay
bahagi o ikay pinanganak mula sa 12 anak, ang anak ni Jacob. Ikay bahagi na sa Israel kanya. Kaya ikay naniniwala o hindi. Pero sa bagong tipan, hindi kanya. Ikay maniniwala. Ito'y tipan ng pananampalataya kanya na makikita natin. At sa pamagitan ng tipan na ito, ay ang kapatawaran ng kasalanan. Kung tayo matagal na nagbabasa ng Biblia, at alam natin ang Old Covenant, ang Old Testament, sa ilalim ng Old Testament, walang paraan ng pagpapatawad ng kasalanan. Kaya every year, mayroon tinatawag nilang isang sacrifice para sa kanilang mga kasalanan at tinatawag ng Day of Atonement. Sila nag-aahay ng dugo ng mga hayop na hindi maaaring mag-alis ng mga kasalanan. Kaya inaalala nila ang kailang pagkakasala, taon-taon. O nagdagan yung listahan. Pero sa bagong tipan na ito, sa verse 34 ng Jeremiah, no more shall every man teach his neighbor. Dahil sa Old Testament, kailangan mong turuan ng isang bata na naging bahagi ng tipan tungkol sa Diyos. Dahil kay bahagi ng tipan na di mo kilalang Diyos. Parang yung ginagawa ng mga Katoliko, yung bata ay binibinyaga na wala sa kinalam. Wala sa pananampalataya. Paglaki ng bata yun, doon mo siya tuturuan. Pareho sa Old Testament. Ikay nagiging bahagi ng tipan dahil ikay pinanganak sa bansang Israel, wala kang alam tungkol sa Diyos. So, habang ikay lumalaki, tinuturuan ka ng iba na kilalanin mong Diyos. Kanya. Yun ang sinasabi ng Diyos kay Jeremiah, for they shall all know me. Sa New Testament, bago ka maging kabilang sa tipan na yan, kinakailangan mo lang sumasampalataya sa Diyos. So, hindi ka na kailangan turuan ng kapatid mo sa pananampalataya, kilalanin mo ang Panginoon dahil kilala mo ang Panginoon. Dahil sumampalataya na sa Panginoon, bago ka naging bahagi ng tipan. From the least of them to the greatest of them. Sino man kanyang kabilang sa tipan na yon, kilala nila ako kanya. Kahit sa pinakabababa, kahit sa pinakamataas. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Ako po hindi naman ako nag-aaral ng literature, something like that, pero makikita mo ang sumulat dito, isang Hebreo. Palagi inuulit. Dahil nag-uulit sila. Tingnan nyo. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Di ba, pareho wala ikaw lugar to. Pero iniulit nila para ma-emphasize na talagang hindi naalalahanin pa ng Diyos ang kailang magkasalanan, yung mga tao magiging bahagi ng tipan na ito. So itong mga bagay na ito ay naihula na sa Old Testament tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, na ito yung paraan ng pagliligtas ng Diyos. Yung Messiah ay inihula, at yung Messiah ay may bagong kautusan kanya, at doon sa kautusan na yun, ang mga kasalanan ay patatawarin, unlike sa Old Testament. So yun ang sinasabi ni Apostle Paul, ito isang ipinangako ng Diyos sa mga banal na kasulatan sa Old Testament. Sa verse 3, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David, according to the flesh. Ito po yung napaka-liwanag na pangungusap. Ang ating Panginoon ay may dalawang kalikasan. Ayon sa laman, siya anak ni David. Ayon sa laman, siya galing sa lahi ng Israel, siya galing sa Judah, specifically kay Haring David. Kanya. So siya lahi ni David. So siya isang hari. And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. So nabuhay na maguli ang Panginoon, ay pinatunayan niya na siya anak ng Diyos. Kanya. Yung siya katagang Son of God, ang ibig sabihin sa Diyos. Kasi kung ang tatay mo ay tao, ang tawag sa iyo, anak ng tao. Kung ang tatay mo ay Diyos, ano ka? Ika'y Diyos. So dalawang kalikasan ng Panginoon. Isa ay tao, at ang isa ay Diyos. So the two natures of the Lord, sinasabi ni Apostle Paul. The son and seed of David, ito yung assumed nature. Hindi ito talagang kalikasan niya. Nilagay lang sa sarili niya yun. In other words,
ang Panginoon, by nature, hindi siya tao. Siya Diyos. In-assume lang niya yung nature ng pagiging tao. So, layunin na siya magliligtas sa atin. Sa kanyang assumed nature, sila David, siya nanggaling sa kay Judah, sa pamagitan ng lahi ni David. In other words, siya lahi ng mga hari. So, siya isang hari. Kaya nga po sa Matthew chapter 1 verse 1, sinabi yung son of David. Parang dinilit ni Mateo, ang ating Panginoon, ay siya siyang hari kanya. Siya magkakaroon ng kaharian. Sapagkat siya isang hari kanya. The 2 Samuel, chapter 7, dito po sa 12:15. Ito po isang hula o pangako ng Diyos na napakahalaga. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng katotohanan ng ating Panginoon na may isang Yung mga premillennialists, di sila naniniwala hanggang sa panahon na ito na may kaharian. Para sa kanila, darating pa lang ang kaharian na yun. Pero dito sa 2 Samuel chapter 7, 12-15, tingnan po natin. Kapag ang inyong mga araw ay naganap na, yung siya, referring to King David, kanya, at ikaw ay matutulog na kasama ng inyong mga ninuno, in others, nakapatay ka na kanya. Aking ibabaon ng iyong binihi pagkatapos mo, and obviously ng ating Panginoon, na magmumula sa iyong katawan at aking tatag ang kanyang kaharian. So yun lang yung David dito na isang hari ay magkakaroon ng kaharian. Ganyan. Siya magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking tatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Unlike kay David, ang trono ng kanyang kaharian ay nawala nung siya naging alipin sa Babylon. Ang pinakawaling hari na upo sa Jerusalem ay si Jeconiah. Pagkatapos siya, wala nang haring upo sa Jerusalem. Ako'y magiging kanyang ama at siya magiging aking anak. Kapag kasi gawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng pangampas ng mga anak ng mga tao. Sinasabi lang niya, siya aking anak. Sa verse 15, ulit hindi ko aalisin sa kanyang aking tapat na pag-ibig gaya ng aking pagkaalis dito kay Saul na aking inalis sa harap mo. Si Saul, nagkasala siya, inalis sa kanyang pagkahari. So itong pangakong ito ng Diyos kay Haring David, ito natupad sa Acts chapter 2, 29 to verse 36. So alam po natin, ang Panginoon ay naging hari sa Acts chapter 2 ng pagkatsimula ng pangalan ng Ebanghelyo at ang pagkatatag ng Iglesia. At sapagkat ang Iglesia at ang kaharian ay isa. Ang salitang kaharian ay ibang salita. Sa salitang Grego, ang kaharian ay basileia. Ang church ay hindi po salitang gano'n. Ecclesia. So sila magkaibang salita. Pero, ang mga taong bumubuo sa kaharian at ang mga taong bumubuo sa iglesia ay isa lang. So yung mga tao sa kaharian, isa rin yung mga tao sa iglesia. So ibig sabihin ng iglesia, isa rin ang kaharian. Basahin natin yung nakalagay po sa verse 29. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at nilibing. At nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Ang sinasabi lang niya, Apostle Peter kasama ng 11, totoong tao si David kanya. Dahil alam natin ang libingan niya. Yamang sa isang propeta at nilalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya, nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya, na isa sa kanyang mga inapo ay luluklok niya sa kanyang trono kanya. Yaman nakita niya ito bago pa mangyari dahil sa isang propeta, nagsalita sa David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades ng kanyang katawan ay nakakita ng kapulukan. Sino yung Kristo na yun? Tingnan niyo, sabi niya, ang Kristo kanya. So yun ay isang role, ang Kristo kanya. Ang pinili. Sino yun? Ang Jesus na ito yung muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Kaya mga apostles, lahat ng mga apostles,
kasama si Apostle Paul, ay mga saksi sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Kaya at yamang pinarangalan, sakalang kami ng Diyos, at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito at pawang nakikita at narinig ninyo, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, dalang Panginoon yun. Sinabi ng Ama sa kanyang anak, sabi niya, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Kaya dapat malaman na may katiyakan ang buong sambayan ng Israel na ginawa niya siya ng Diyos ng Panginoon Kristo, itong si Jesus na niyo pinako sa krus. Then sabi niyang, siya binuhay niya maghuli kanya, di ba? Si Jesus ay binuhay na maghuli ng Diyos upang upo sa kanyang trono kanya. So ito yung nangyari sa Acts chapter 2. So ang ating Panginoon ay naging hari sa Acts chapter 2. Yun ang simula ng Iglesia kanya. So itinupad ang pangako ng Diyos kay Haring David na makikita natin. Pero hindi lang sa tao. Siya anak ng Diyos. So isa, yan ang assumed nature ng ating Panginoon. Pero ano kanyang eternal nature? Siya ay Diyos. So bago pa siya pumunta sa lupa, siya ay Diyos. Hindi katulad ng sinasabi ng ibang mga sangay ng pananampalataya na nagtuturo ng maling turo tungkol sa ating Panginoon. Siya'y Diyos. Kahit kung siya'y tao, siya pa rin ay Diyos. Sa Colossians chapter 2 verse 9, sinasabi sa atin, nasa kanya kapustusan ng pagka-Diyos ayon sa laman. Sa ibagamat siya'y tao, siya pa rin ay Diyos. Hindi niya iniwan ang kanyang pagka-Diyos. May nagtuturo na sinasabi nila na si Kristo ay naging tao, iniwan niya kanyang pagka-Diyos. Hindi niya iniwan ang kanyang pagka-Diyos. Hindi mo pwede tanggalin yun. Tulad ng ating pagkatao, kahit anong mangyari sa atin, kahit putulan ng tainga mo, putulan ng paa mo, tao ka pa rin. Hindi mo matatanggal yun. Kahit sabihin nila na ikaw ay aso kanya, tao ka pa rin. Dahil yun ang kalikasan mo, hindi mo papalitan yun. Katulad din ng ating Panginoon. Sa Romans chapter 9, verse 5, tingnan nyo ang kumbaga sa kayamanan. Itong kayamanan salita ng Diyos. Romans chapter 9 verse 5. Sa kailan mga patriarka at sa kailan nagmula ang Kristo ayon sa laman, yun ang kanyang assumed nature, na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na malalahati, magpakailanman. Amen. Higit pa sa kanyang pagkatao, kanya sa Diyos. Kaya nga po, sa Matthew 22, 41 to 46, binasa natin, siya'y Panginoon ni David. Tignan niyo yung contrast niya. Siya'y galing kay David. Siya'y binili ni David. At the same time, siya'y Panginoon ni David. Siya nagpapakilala sa atin ng kanyang dalawang kalikasan. Kung pinag-uusapan ng pagkatao niya, siya'y galing kay David. Pero pinag-uusapan ng kanyang pagka-Diyos, siya'y Panginoon ni David. Dahil siya'y Diyos, bago pa siya naging tao niya. So yun ang sinasabi ng talatang yun. At pinatunayan ng Diyos na ng ating Panginoon siya ngay Diyos na sinabuhay na maguli. Siya'y pinatunayan ng Diyos kanya na may kapangyarihan. Dito po, siguro tayo magtatapos. Kakaunting talata lang, mga kapatid. Siya lang galing, sino nagsugo sa ating Panginoon? Bakit siya isang apostol? Di ba sa talatang ito, maliwanag, through Him, sino yung Him? Ang ating Panginoon. Through Him, we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name, among whom you also are the called of Jesus Christ. Yung biyaya, at ang kanyang pagiging apostol, yung biyaya, yun ang kaligtasan. Sinaligtas sa pamagitan ng Panginoon. At siya rin ang tumawag sa kanya, sinubo siya kanya. Apostleship, pagsubo kanya. Para ang mga bansa ay sumunod sa pananampalataya ayon sa kanyang kapangyarihan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. So, ang source ng kanyang pagiging apostol ay ang ating Panginoon. Si Apostle Paul ay unique sa lahat ng mga apostles dahil 12 ay kilala ng Panginoon. Sila'y tinawag ng Panginoon. Si Apostle Paul, siya tinawag ng Panginoon
sa isang takdang panahon. So, yes, ang pinakahuli. In Acts chapter 9, verse 15, hanggang verse 16, but the Lord said to him, kay Apostle Paul, go, for he is a chosen vessel of mine to bear, kaya Ananias pala, to bear my name before the Gentiles, kings and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Tingnan niyo yung klaseng trabaho binigay ng Diyos kay Apostle Paul. Siya ay binigyan niya ng gawain na sa ipapangaral niya ipagyan sa mga Gentil, sa mga hari, at sa mga anak ni Israel kanya. Pero siya'y magkakaroon ng, maghihirap para sa pangalang Panginoon. So ito po isang bagay na dapat natin pag-isipan. Ang pagiging Kristiyano talaga ng Panginoon, na hindi ibig sabihin na hindi palaging karangyaan o convenience. Hindi yun. Ang pagiging alagad ng Panginoon, kumisan at malimit, kinakailangan tayo dumalas ng mga kahirapan at pagsubok. Katulad ni Apostle Paul. Mga apostle siya, yun yung karangalan, totoo yun. Pero gawain yun. Isang mahirap na gawain. Kung titignan natin ang bagong tipan, minsan ay pinapaniwag ni Apostle Paul ang marami mga bagay na kailangan danasin dahil sa ating Panginoon. Eventually, siya nabilanggo at eventually, siya pinatay. Dahil siya apostol ng ating Panginoon. Siya po'y kapantay ng ibang mga apostles. Ang pagkakaiba lang niya, siya tinawag later on kaysa doon sa 12. Tandaan natin, namatay si Judas, pinalitan ni Matthias, o Matias. At after 30 years, sinawag si Apostle Paul. So 1 Corinthians 11, verse 5, for I consider that I am not, actually 2 Corinthians mo yan, for I consider that I am not all inferior to the most eminent apostles. Hindi ako kanya mababa kaysa sa kanila. Hindi naman siya nagyayabang. Sinasabi lang niya yung kalagayan niya. I have become a fool in boasting. Ye have compelled me. For I ought to have been commended by you. Dapat siya na kanya, hindi niyo ko tinutuligsa. May mga tao sa Corinto na tinutuligsa ang ating si Apostle Paul. Hindi sila naniniwala na siya isang apostol kanya. So pinapaliwanag ni Apostle Paul, dito po yan kanya. For in nothing was I behind the most eminent apostle. Though I am nothing. So, wala naman talaga ko kanya. So, hindi niya pinagmamalaki yun. Pero sinasabi lang niya, hindi ako kanya nauhuli kahit sa pinaka kilala mga apostol kanya. So, siya yung apostol. Siya yung katulad ng ibang mga apostol. Maraming pagkakataon, kailangan niyang patunayan na siya apostol dahil siya ay hindi naniniwalaan na siya isang apostol. So, ito pong pananampalataya, ebanghelyo kanya. Tayo maniligtas sa pamagitan ng pananampalataya kanya. Katulad din ito ng pagsunod. So, sa Romans chapter number 16, sabi ni Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek kanya. Whoever believes, kanya. Pero yung pananampalataya, ang ibig sabihin, ikay susunod, hindi ka lang sasampalataya lang. Katulad na tinuturo ng mga denominasyon, kailangan sampalataya ka lang para ka maligtas. Hindi totoo yun. Kailangan sumunod. So I said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom ye are persecuting. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness, both of the things which you have seen, and of the things which I will yet reveal to you. Ikaw ay aking magiging lingkod sa mga bagay na alam mo na kanya, at ibang mga bagay na malalaman mo pa. I will deliver you from the Jewish people, as well as from the Gentiles, to whom I now send you, to open their eyes in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God. Tingnan, ulit-ulit din yan. Sinasabi niya, to turn them from darkness to light, pareho din from the power of Satan to God. Magkaroon lang kahulugan na. That they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified
by faith in me. Ganyan. So yung salitang pananampalataya sa akin ay katumbas din ng pagsunod sa Panginoon. Hindi pwede paghiwalay yung dalawa. Hindi pwede sabihin kayo sumasampalataya lang at hindi ka sumusunod. Hindi gano'n. Pag tayo sumasampalataya sa Panginoon, kailangan tayo sumunod. Ganyan. Sa Romans 16, give us. But now made manifest and by the prophetic scriptures, Romans po yan, made known to all nations according to the commandment of the everlasting God, for obedience to the faith. To God alone wise, be glory to Jesus Christ forever. Amen. So yung pananampalataya, ang ibig sabihin, obedience to the faith. Tayo susunod sa ating pinaniniwala. Hindi ka lang basta naniniwala. Ika'y susunod. O ano yung pinaniniwalaan kanya, mga kapatid. So itong pinakawaling pag-aaral natin. To all who are grown, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, anong tawag niya sa mga taga-Rome? Saints. So, hindi ito mga patay. Katulad ng paniniwala sa Roman Catholic Church na yung mga santo, ito yung mga taong namuhay na walang namatapat sa Diyos at sila niya matay na. After several years, sila kikilalanin bilang saint kanya. Ito yung mga buhay. This is the Latin ni Apostle Paul. Sila yung mga buhay kanya. So, nag-ibig sabihin ng saint. Tayo rin yung mga saint. Ang ibig sabihin ng saint, galing po sa salitang sanctified, those who are separated from sin. Pag tayo sumunod sa Ebanghelyo, tayo inihiwalay ng Diyos mula sa kasalanan. Tinatawag ka na eh. Now you are saved. You are sanctified. You are separated. At dahil po inihiwalay ng Diyos mula sa kasalanan, tayo mamumuhay ay sa kalooban ng Diyos sa isang buhay ng paglilingkod sa Diyos. So tayo iniligtas ng Diyos. Iniwalay tayo sa kasalanan na may kaparusahan nyo. Bakit? Para mamuhay tayo sa kanyang kalooban. Ito ay pamumuhay ng paglilingkod sa Diyos. So, hindi tayo pinaglilingkuran. Tayo naglilingkod sa Diyos. Tapos tayo paglilingkod ng Diyos sa atin. Nung sinubo niya kanyang anak at namatay sa krus, tapos tayo paglilingkod ng Diyos sa atin. Tayo naman naglilingkod sa Diyos. So, ang buhay ng Kristiyano ay paglilingkod sa Diyos. Pero sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ito po yung parang paliwanag niya. So, pwedeng pagpaliwanag ang Biblia sa kanyang sarili. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ito ang ating mababasa. Ngunit kayo isang lahing pinili, yung sa lumang Tagalog, lahing hirang kanya, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, isang bayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Ang sabi niya, para inyong ipahayag ang mga makapangyarang gawa ng Diyos. So tayo magbubuhay sa kalooban ng Diyos sa isang buhay ng paglilingkod kayo sa Diyos. So ito yung unang bahagi, ito yung letter A. Sa susunod na linggo, yung letter B naman. So ito po ang ating pag-aaral po sa umaga po ito. Maraming salamat.